asawa ni Hansel, ay hindi yan ang tunay na ama ni Biancy. Kasi tingnan natin ha, kung totoong ama yan ni Biancy, sa lahat ng pangyayari ngayon sa buhay ni Biancy, i-enter yan papasok yan yung tatay magsasalita, di ba? Patungkol kay Biancy. Pero medyo hindi no? Parang hinayaan lang dito si Hansel na kung saan maglalakwat sa mga live, di ba? So ito po ang mga katotohanan dito ng pinalis si Dr. Love. Sumama si Biancy at Hansel, pinili ni Biancy si Dr. Love. Yun, nakita nyo po yung preview, no? Yung video natin. Galing po ito kay Ma'am Chang, kung saan nga po ay sinabi niya dito na hindi daw umano hindi totoong anak itong si Biancy ni Tatay Biran. So, napapansin niya, kaya pala hindi masyadong nangingialam itong si Tatay Biran dahil di umano itong si Biancy ay hindi tunay niyang anak. So, ano nga ba talaga ang totoo? Totoo bang anak ito ni Tatay Biran? Kasi marami ring mga nakikita nating mga comment, yung iba nag-reaction na rin, no? May mga kasama na po tayong nag-react nito. So, marami ang mga nagko-comment doon na hindi daw talaga, no? Hindi tayo sure, ito ay chismis na naman, wala pong patunay. Hindi daw umano anak talaga ni Tatay Biran, itong si Biancy. So, napaka-private na nitong mga topic na to, no? Hindi na sana natin dapat pinapakialaman to. Pero, yun, nandito tayo sa social media. So, marami talaga ang uungkat niyan. Marami ang sisilip niyan. So, bago natin ipagpatuloy, guys, no? Shoutout muna tayo sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at syempre, yung mga kasama nating Kalingap Reactors, Kalingap Partners, suportahan po natin. At ito po yung lingkod Louie TV. Baka naman po, paki-subscribe po ang ating channel, paki-like and share, at paki-comment na rin po dyan sa ating comment section. So ngayon, atin ipagpatuloy itong confidential na topic na ito. Ayan po sa ating napag-alaman din, sinabi ni Chang dito na hindi rin po siya sure kung totoo man itong balita-balita na to, no? Na hindi daw umano anak si Biancy ni Tatay Biran. Pero ang talaga dito, pinakapunto is sobrang nakakaawa yung pamilya nila kasi marami ang nagalit, kaya marami ang nagbusisi doon sa kanilang dating buhay. Pati ito, napaka-private na tong topic na to, pero pilit na hinuhukay ng mga taong galit sa kanila, no? Nadadamay na yung kanilang personal life. Siguro kasalanan din naman nila kung bakit humantong sila sa ganitong sitwasyon. Kasalanan nila kasi nagpasulsol sila, at yung nagsulsol sa kanila, tingnan nyo naman ngayon, nagkakagulo na rin. Kasi yung mga anti-kalingap na yan, yung mga nagsusulsol na yan, yung layunin lang talaga nila is masira yung kalingap. Wala silang pakialam dyan kay Biancy, no? After nila, kung magtagumpay man sila o hindi, for sure iiwanan nila si Biancy. Kasi yung pinaka-goal lang talaga nila isirain yung kalingap. Kaya lang nagpasulsol yung pamilya ni Biancy, nagpasulsol si Biancy. So sa ngayon medyo trending pa sila, marami pa ang pumapasok na pera kasi may mga sponsor pa eh. May mga sponsor pa. At kung di tayo nagkakamali, yung mga sponsor rin nila, meron na ring issue ngayon. May mga naglabasang issue na rin. Kasi unti-unti talagang nasisira yung community nila. Kasi wala silang matibay na pundasyon. Di pareha sa kalingap na talagang noon pa, no? Tagal na yung kalingap. Kumbaga sa puno is na siya, nakagamot na siya ba? So, ang gagawin ng mga anti-kalingap is sisiraan talaga nila yung kalingap hanggang sa mabuwag. Pero hindi talaga sila magtatagumpay kasi napakalawak na po ng community ng kalingap. So, yung tanging gagawin na lang ng anti-kalingap is mangunguha sila ng mga tao like ni Biancy, di ba? Napakadali nilang nasulsulan, napakadali nilang nakuha dito sa kalingap, na brainwash agad nila. So ngayon, sobrang gulo po ang nangyari sa kanila. No, meron ng kaso, ang dami ng kasong nangyari. Kaya nakakaawa kasi nahahalongkat yung mga private life nila. Tulad nito na di umano, hindi daw anak si Biancy ni Tatay Biran. So, syempre, masakit yun. No? Masakit yun sa part ni Biancy. Masakit rin po yun sa part ni Tatay Biran kung totoo man o hindi. No?
yung pamilya nila ang magsasuffer dahil sa ginawa nila. Pero sabi nga nila, deserve daw ito sa pamilya nila kasi napaka-ungrateful, hindi man lang tumanaw ng kahit konting utang na loob dito sa pamilyang tumulong sa kanila. So, masasabi rin nating deserve yung nangyari sa kanya. Kasi kung tutuusin, confidential na po yan eh. Hindi na dapat yan sinasabi, hindi na dapat yan pinapakalat kasi yung pamilya talaga nila ang may malaking impact, no, sa ganitong issue. Pero since hindi rin naman sila tumitigil, no, hindi sila tumitigil, nung nakaraang live pa nga nila is ginagaya nila yung boses ni Kuya Bal, at saka sobrang saya nila, no? Pinagtatawanan nila yung taong tumulong sa kanila. Bahala na yung Diyos sa kanila. So itong issue na to, wala rin naman tayong mapapala, wala rin tayong magagawa. At saka hindi rin natin problema itong issue na to. Kung ako sa kanila, ay buti pa manahimik na lang muna sila. Laylo muna sila sa social media para hindi sila pag-usapan. Kasi pag sasabat sila ng sasabat sa mga reactor, sa mga galit sa kanila, mas lalong mag-aapoy yung galit ng tao at saka hahalongkatin pa lahat ng mga private life nila. So, ginusto rin naman nila na magpasulsol sila kaya wala na po tayong magagawa dyan. So humingi sila ng sorry kung tatanggapin man ni Kuya Bal at saka ni Kalinga Prab, mas mabuti, pero kung hindi, ang importante at least, no, maibsan yung galit ng mga taong tumulong sa kanila. Kasi kung tutuusin talaga, napaka-ungrateful po ang nangyari. Talagang napakabastos eh. Lalong-lalo na yung nakita ko po yung video na pinagtatawa na si Kuya Bal. Tumatawa pa sila, ginagaya nila yung boses ni Kuya Bal. So grabe, nakaka-insulto. Kung ako si Kalinga Prab, kaya kong makipagpatayan kung gaganunin yung ama ko. Pero napaka-professional ni Kalinga Prab. Dinadaan niya sa legal na paraan, which is yun naman talaga ang tama. Huwag idaan sa dahas. Gamitin natin yung legal na proseso para sa ganitong sitwasyon. May mga kaso na po itong mga tao na to, kaya sabi nga nila, abang-abang na lang kasi may mga love letter na po na dumating dito sa kanila. So itong si Kapeso, hindi umattend sa first hearing. Siguro natakot or kung ano yung pinaplano, pero dapat talaga niyang harapin yung kung ano yung mga sinampa laban sa kanila. So yan lang muna guys ang ating reaction video sa araw na to. Huwag kalimutan mag-comment dyan sa ating comment section, paki-like and share na rin ang ating video at paki-turn notification bell para mas lagi pang updated every time na mag-a-upload po tayo. Maraming salamat guys sa inyong oras at panahon. Ito po inyong host na si Chloe TV. Thank you for watching.